Lord, I need your blessings today. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Maraming salamat at lagi kitang kasama. Kaya nagiging safe ang lahat. Kaya nagiging magaan ang lahat. Patuloy niyo po akong samahan sa araw na ito. Panginoon, kailangan ko po ng inyong biyaya ngayon. Kailangan ko po ng blessings niyo sa araw na ito. Kailangan ko po ng inyong provision para sa akin at para sa aking pamilya. Para sa malaking tulong niyo sa akin, Lord. Sa mga nagdaang mga araw, Lord, naging mabigat ang aking mga araw. Naging lito at di ko na naman alam ang aking gagawin, Lord. Pero alam ko, magiging okay na naman ang lahat. Alam ko, Panginoon, kahit na ano pa ang pinagdadaanan ko, kapag kasama ko kayo, lagi kong makikita at mararating ang inyong plano sa akin. Ang mga gusto niyong gawin sa aking buhay na makakabuti sa akin. Kaya ngayon, Lord, dasal ko po na pagaanin niyo na po ang aking sitwasyon ngayon. Bigyan niyo po ako ng wisdom para mas maintindihan ko po ang aking pinagdadaanan ngayon. Bigyan niyo po ako ng guidance sa araw na ito. Bigyan niyo po ako ng katahimikan ng isip. Alam ko po, Lord, na hindi na magtatagal, mararamdaman ko na po ang inyong kamay na gagalaw sa aking buhay. And I'm willing to submit. I am willing to offer my day to you, O Lord. Alam ko po kapag kasama ko kayo, kasama ko ang inyong mga blessings. Alam ko po na kasama ko ang mga solusyon sa aking buhay. Solusyon na magiging sagot sa aking mga nararanasan ngayon. Kaya Lord, patuloy niyo pong pasukin ang aking buhay. Patuloy niyo po itong lagyan ng katahimikan. Gawin niyo po sa aking buhay ang magandang plano ninyo. Alam ko po na kapag ang plano ninyo ang mangyayari sa aking buhay, ito ay magiging tama. Ito ay magiging tahimik. Lord, itinataas ko din po ang aking bayan. Patuloy niyo pong i-guide ang aming bansa. Patuloy niyo pong i-bless ang mga namumuno sa aming gobyerno. Make them safe and make them wiser every day. Salamat, salamat Panginoon sa inyong biyaya sa araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi nga sa John 16:13, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. Barkada, yun yung mga taong hindi ko pinagsisihan kung bakit nakilala ko sila. Oo, nung una, mayabang sila. Pero habang tumatagal, unti-unti naming natatanggap ang bawat isa. Barkada ko rin nakita ang tunay na saya. At sa kanila ko rin naramdaman ang tunay na pagpapahalaga ng bawat isa. Kaya pag may problema yung isa, nandyan lahat ang buong tropa. Hindi ka mag-iisa. Kasi ang samahan ng barkada ay parang isang buong pamilya na hindi pwedeng tumbasan na kahit gaano pa kalaki ng pera. Lahat magagawa, lahat makakaya, lahat malulutasan. Basta't kasama mo yung buong tropa. Tatlong yaman na hindi mo dapat pabayaan. Una, ang iyong kalusugan. Bigyan ang iyong sarili ng pagkakataon na magpahinga dahil ang trabaho hindi yan nauubos pero ang buhay mo ay nag-iisa lang. Ikalawa, ang iyong oras. Sabi nga ang pera kapag nawala, pwede yang maibalik pero ang oras na lumipas at ginamit sa wala ay hindi na maibabalik pa. At ang huli, ang relasyon natin sa iba. Pasalamatan ang pamilya na nagmamahal sa'yo unconditionally. Mga kaibigan na loyal sa'yo o mga ka-workmate mo na nagbibigay saya sa gitna ng pressure sa trabaho. Kung agree ka dito, drop a heart emoji sa my comments. Naniniwala ako sa'yo. Taon mo to. May mga bagay na hindi natin matatakasan, kagaya ng problema. Yan, kakambal na ng buhay yan. Pag dumarating ang problema, madalas
nakasimangot agad tayo, di ba? Pero minsan, may mga problemang parang nagpapaganda pa ng sitwasyon natin eh. Kaya minsan, para maiba lang, salubungin naman natin ang problema ng nakangiti. Para kahit hindi siya makakatulong sa atin, at least hindi tayo nakasimangot. Madalas sa pagngiti pa lang, na-solve na natin yung kalahati ng problema natin. Kaya kahit may problema o kahit wala, smile ka lang ng smile. Pag minamalas ka, siniswerte ako. Sulit yung oras na sinayang ko sa'yo. Nag-message ako kay Crush. Sabi ko, I love you. Nag-sin lang siya. Hanggang ngayon, di pa nag-reply. What? Kinikilig pa siguro yun. Gago! Bobo ang puta! Ilan nga naging ex mo? 7. Ikaw. Isa. Napakahina mo naman. Isa talaga. Munti kami ikasal nun. Wow. So ano palang nangyari? Nagbago yung isip niya sa altar. Okay na, ah. Sige, change topic na tayo. Ay, ayoko. Gusto ko tong topic na to. Gusto kong pag-usapan yan. Worst ex. Yung may asawa. Nakakatakot na rin magmahal eh. Hindi ko maintindihan yung mga taong takot ng magmahal pagkatapos masaktan. Di ikaw na matapang. So ikaw willing kang magmahal ulit kahit na doble yung sakit? Oo naman. Basta huwag mo na akong sasaktan.